Hallelujah. Hallelujah. Ang makita ang Panginoon ng kanyang presensya, sabi doon, life trials will seem so small. Kay Itoy, to all of you mga kapatid, kapag ang Panginoon ang ating nakita, kapag siya ang ating focus, gaano man kalaki ang problema, ito ay maliit at ito ay mawawala. Ang kailangan lamang natin ay tumakbo ng merong paninindigan, tumakbo na merong tangan na salita ng Diyos sa takbuhin na inilagay ng Panginoon sa atin, mga kapatid, hanggang sa maranasan natin ang kanyang mga pangako. Bago tayo manalangin, nais ko na pong basahin ang ating teksto sa gabing ito. Sa aklat po ng Joshua, chapter 3, from verse 1 up to 5. Joshua chapter 3 verse 1 up to 5. Sabi dito sa verse 1, and Joshua rose early in the morning, and they removed from Shittim and came to Jordan, he and all the children of Israel, and lodged there before they passed over. And it came to pass after 3 days that the officers went through the host, and they commanded the people, saying, when ye see the ark of the covenant of the Lord your God, and the priests, the Levites, bearing it, then ye shall remove from your place and go after it. Yet there shall be a space between you and it, about 2,000 cubits by measure. Come not near unto it, that ye may know the way by which ye must go. Take note for this part. For ye have not passed this way heretofore, or before. For ye have not passed this way heretofore. And verse 5, and Joshua said unto the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Tayo manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Dakilang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na nanguna sa bayan ng Israel sa paglabas sa Ehipto. Ang Diyos na nagsugo kay Moses upang pangunahan ng iyong bayan. Ang Diyos na nagbangon kay Aaron at sa mga Levita para pangunahan ang tabernakulo at ang paglalakbay sa ilang. At ang siya ring Diyos na nagtalaga kay Joshua para pangunahan ng bayan sa pagtawid ng Ilong Jordan patungo sa pangakong lupain. Dakilang Diyos, ikaw po ang Diyos na hindi nagbabago. At sa iyo kami nakatingin ngayong gabi, sa iyo kami nagtitiwala, sa iyo kami umaasa, na kung hindi niyo po kami sasamahan sa gabing ito at hindi po kayo mangungusap at magsasalita sa aming kalagitnaan, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Kung kaya makasumpong nawa kami muli ng biyaya. Hallelujah, sa iyong harapan, dakilang Diyos. At tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. At ilagay niyo po sa aming mga puso ang iyong mga salita, ang mensahe na nais mong dalhin sa amin sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang mga kapatiran na nasa iba't ibang dako, sapagkat itong aming dalangin at itong aming lubos na pinakaasahan at sinasampalatayanan sa iyo lamang at sa iyo pong dakila at banal na pangalan, aming Panginoong Jesucristo. Everybody says amen and amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid. Kayo po ay makakaupo na. Pagpalain kayo ng ating Panginoon sa gabing ito. So may mga bahaging napaganda sa inawit natin about sa coming of the Lord. Yung last verse ng When We See Christ, isang araw ay mararanasan natin ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. I-plus mo nga yung verse 3, Sir Mary Ann, ng When We See Christ. Bagamat ito ay isang kanta, pero ito ay naglalaman ng mensahe, mga kapatid. Sabi diyan, life's day will soon be over. Ang buhay natin ay matatapos dito sa mundong ito.
All storms forever pass. Lahat ng bagyo at unos ay lilipas. Alam nyo, January pa lang, mga kapatid, inuulan na tayo. Kumbaga, yung baha po, yung bagyo sa atin ay hindi na mawala sa isip ko. Every time na may nakikita ako, para bang andaling ma-refresh, andaling manauli at maalaala ng baha. Pero natural, matatapos din ang mga bagyong yan. Pero sa spiritual na kalagayan, ng maraming unos o pagsubok, sabi ng awit ay matatapos din yan, lilipas din. At ang sabi pa diyan, we will cross the great divide. So, ang tinutukoy diyan ay ang pagtawid sa ilog ng Jordan. Sapagkat ang makatawid ka sa ilog ng Jordan, ang nasa kabilang ibayo ay ang pangakong lupain. Hindi po yan yung Red Sea. Sapagkat we will cross the great divide. Mas matindi po yung River Jordan, mga kapatid. At pagtawid nila sa River Jordan ay andon yung mga kampamento ng mga kaaway, pero ibinigay na ng Panginoon ang pangakong lupain sa bayan ng Israel. At ang sabi diyan, nawala ulit yung inedit natin, pinaalis na yan ni Brother Chad nung nag-practice tayo, nung nakaraan ko na ako nagkakamali. Dahil yung will at all ay redundant, na ulit. So pakiayos lang, Sir Mary Ann, na nawawala tayo sa part na yan. Dapat and will share the joys of heaven. Amen. Sino sa atin dito ang nais maranasan ng kagalakan ng langit? The joys of heaven. Hallelujah. At ang mga manunukso, si Satanas mismo na manunukso ay mawawala. At ang ating mga kabigatan ay ilalagay sa paanan, mga kapatid. Ito ay mawawala. At ang sabi ng chorus, it will be worth it all when we see Jesus. It will be worth it all. Lahat ng mga pinagdaanan natin, lahat ng mga naranasan natin ay worth it. Lahat ng mga pagtitiis, lahat ng mga sakripisyo at paghihirap, lahat ng mga i-give up natin para lang sa Panginoon, sa pananampalataya sa Kanya, na bagamat hindi natin siya nakikita pa o nakita pa ng personal, pero nagawa nating isuko ang ilang mga bagay at may susuko ang lahat habang papalapit ang kaniyang mga pangako, lalong-lalo ang kanyang paghahari, mga kapatid, na magagawa nating maisuko sa Panginoon ang lahat. At sabi pa diyan, life's trials will seem so small when we see Christ. Sana nga si Kristo po ang makita natin, mga kapatid. Hindi yung laki ng problema. Sabi pa nga ng awit, mas malaki ang Diyos natin. Di ba? Mas malaki ang Diyos natin. Gaano ba kalaki ang problema mo? Gaano ba kalaki ang kinakaharap mo ngayon? Pero kapag nabuksan ang iyong mata ng pananampalataya, ang kapahayagan, at nagtaglay ka ng liwanag ng kapanahunan, makikita mo ang Diyos na mas makapangyarihan. Hallelujah. Sabi pa ni Juan na minamahal, ang ating Diyos ay sabi doon, greater is He that is in the world. Greater is He that is in you. Amen. Greater is He, ang ating Diyos, that is in you. Mas dakila siya, mas malaki siya, na nasa inyong mga puso kaysa sa prinsipe ng sanglibutan. Sa Diyos-Diyosan, sa hindi totoong Diyos ng sanglibutan. At sabi pa diyan, one glimpse of His their face, all sorrow will erase. So sa paglalakbay po kasi, mga kapatid, napakaraming kalungkutan diyan. Napakaraming kapaitan, napakaraming pain, sakit, napakaraming damdamin na hindi mainam, yung comfort ay wala sa paglalakbay. Pero salamat, kino-comfort tayo ng ating Panginoon. Kaya sa paglalakbay, ang sabi ng huling bahagi ng kanta sa chorus, so bravely run the race till we see Christ. So mahaba-haba po yung paglalakbay pa natin ngayong taon. Tapangan po natin, mga kapatid. Amen.
Kailangan ng Diyos ng mga matapang na Kristiyano ngayon. Marami pong mangyayari. Alam nyo, yung mga balita sa TV Patrol, sa 24 oras, meron silang mga napopropesiya ko, no? Di ba? Yung mga, ang tawag nila dyan, yung mga psychic nila, hindi naman yung mga prophets, pero ini-interview, kadalasan ginagawa yan ng mga balita, at yung mga kilalang na-i-interview nila ay na-interview ulit this year. At isa sa kilalang na-interview, sabi doon, mas matindi daw ang mangyayari ngayon. Pero siguro sabi ko, nagbabasa lang din to ng Biblia at kumukuha lang din, kumukopya lang ng hinuhula nila. Sapagkat yung hinuhula nila ay sinabi na ng Biblia. Kaya lang, yung eksaktong oras, yun ang di nila alam. Kaya di naman talaga sila nagbibigay ng specific dates. Pero alam natin kung anong mangyayari, mga kapatid. So hindi natin alam kung anong meron sa 2026 na ito. Hindi natin alam kung anong meron sa araw ng bukas, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, hindi natin alam. Pero ang kailangan nating gawin ay mag-focus tayo sa ating Panginoon at siya yung ating dapat na makita. So yung topic ko ngayong gabi, sikapin kong maging maikli lamang ito. Hindi ko po kayo papagurin, mga kapatid. Yung title ko ay Facing the Unknown. Paki-plus, with the unknown. Facing the unknown, with the unknown. So, kung mapapansin nyo, yung unknown sa dulo ay merong slash, mga kapatid. Sapagkat may dalawang uri ng tao sa mundo. Mga taong nakakakilala sa Diyos at mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa Acts chapter 17, gusto kong idagdag ito, verse 23 hanggang verse 24. Sabi diyan, for as I pass by. So si Pablo ito na nasa paglalakbay din, papunta siyang Greece, kung saan-saan nakakarating itong missionary na si Pablo, at sa kanyang pagdaan sa tinatawag na Mars Hill, sa isang bulubundukin ng Athens, ay meron siyang nadaanan na isang templo, isang simbahan, at doon sa altar ay merong nakalagay, may nakapaskil, to the unknown God. Kaya sabi diyan, I found an altar with this inscription, to the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship, Him declare I unto you. So may mga tao doon sa Athens, sa Greece, mga kapatid, na mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga taong relihiyoso, na kung sino-sino ang sinasamba nila. At kinuha ni Pablo ang pagkakataon para i-evangelize, para bigyan ng kaalaman at karunungan ng mga taong ito na sabi ni Pablo, to the unknown God. Yan ang nais kong ipakilala sa inyo. To the unknown God. So may mga taong hindi kilala ang Diyos ng Israel. At sa panahon natin, mga mahal kong kapatid, sa modern era, sa huling henerasyong ito, marami po ang hindi nakakakilala sa Diyos. Majority ng mga tao, even to the Christians group, bagamat bilyon ang sinasabing Kristiyano kuno, pero ang pagkakilala nila, 3 ang Diyos, 2 ang Diyos, di ba? Mas marami ang hindi nakakakilala sa Diyos. Kaya napakapalad ng mga tao na haharapin ang bukas na hindi natin alam. Haharapin ang mga bagay na hindi pamilyar sa atin, mga bagay na hindi pa natin naranasan. Nakasama natin ang nakikilalang Diyos. Ang Diyos na nagpakilala sa atin, pero Diyos na hindi nakikilala ng marami. Kaya yung title natin, Pagharap sa hindi nakikilalang. Diba? Sa mga bagay na hindi kilala. Facing the unknown, general. Hindi, anumang bagay na hindi pamilyar, hindi kilala, o mga bagay na nasa unahan na hindi pa natin alam.
haharapin natin ito ng hindi nakikilalang Diyos ng sanglibutan na kasama natin. Pero kilala natin. Kaya unknown. To the unknown, to the unbeliever, God is unknown to them. Pero sabi kasi ni Pablo sa Roma 1, sinadya ng Diyos na bulagin ang kanilang kaisipan para hindi nila makilala ang Diyos. Pero tayo, mga mahal kong kapatid, hallelujah, ipinakilala ng Panginoon sa atin kung sino siya. Hallelujah. So, nawa yan ang buhay nating pag-asa. We will face this year, every single day, with Him. Kaya nga yung verse 4 ng Joshua, kaya may 2 punto lang ako ngayong gabi, 2 punto. Ang unang punto ay, yung unang punto ay nandito sa verse, balikan natin ang Joshua chapter 3. Ang unang punto ay itong nasa huling bahagi ng verse 4. Sabi diyan, for ye have not passed this way heretofore. Tagalogin nga natin. Gayunmay magkakapagitan sa inyo at sa kaban ng tipan na may 2,000 siko ang sukat, huwag ninyong lapitan upang alamin ang daan na inyong nararapat paroonan sapagkat hindi pa ninyo nararaanan ang daang ito. At ang pangalawang punto ay nasa verse 5, yung iniutos ng Panginoon sa mga unahang mga talata kay Joshua na sabihan ang bayan, ang mga tao, ang mga Hudyo na kinakailangan nilang maghanda. Kinakailangan nilang magpakabanal. Sabi diyan, and Joshua said unto the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. For tomorrow. Dalawa po ang pinapakita ng scripture o ng Bible about sa isang araw. Ang isang araw sa Panginoon ay katumbas ng 1,000 taon sa atin. At ang isang araw sa Panginoon ay katumbas ng 1 taon din po sa atin. Nakuha nyo ba? Dalawa yan. Kaya nga pag pinag-usapan ng 70 weeks of Daniel, ang katumbas ng isang araw ay 1 taon. Kaya nga ang 3.5 weeks, 3.5 years, ang 1 week, 7 years. Malinaw ba mga kapatid? Pero pag pinag-usapan yung isa pang timeline, ang isang araw sa Panginoon, kagaya ng mababasa natin sa 1 Peter chapter 3, verse 8, ng isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon sa atin. So kahit hindi 90 plus. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, chapter 3, kasama ito sa aking teksto, mga kapatid. Sabi sa verse 12, hanggang verse 21, sabi ni Pablo, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of this high calling of God in Christ Jesus. Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded. And if anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule. Let us mind the same thing. So, ipinapararil ko po ito sa Joshua, na nasa paglalakbay sila, meron silang dapat sundan, kung anong sinasabi ng Panginoon, ito ang rules. Dapat meron lamang silang iisang kaisipan, at ang kaisipan na yon ay to reach the finish line.
to reach the promised land, to cross the river Jordan. Sabi diyan ni Pablo, let us mind the same thing. Verse 17. So connection pa po ito sa topic ko nung linggo, yung Exodus. Sabi diyan, brethren, be followers together of me, and mark them which walk, so as you have us for an example. For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. Tagalogin, i-GNT nga natin yun, Sister Marian. Yung verse 19. Actually, naka-GNB ako diyan. I-GNT natin. Punta ka sa GNT. Yung verse 19. Sa GNT, ang sabi dito, yeah. They are going to end up in hell because their God, so small g dito, their God is their bodily desires. Yung gusto ng laman, yung pita. They are proud of what they should be ashamed of. So yung mga bagay na meron sila, na may kinalaman lamang sa pisikal o sa natural na mga bagay na nagpapasaya at nagpapagalak sa kanila, ay ipinagmamalaki nila ito. They are proud of it. Na dapat nga sana, sabi ni Pablo, ay ikinahihiya nila ito. And they think only of things that belong to this world. Ang iniisip lamang nila ay mga bagay na pawang makasanglibutan. Verse 20 hanggang verse 21 tayo. Stay na lang tayo sa GNT. We, however, are citizens of heaven. Amen. Hallelujah. And we eagerly wait for our Savior, the Lord Jesus Christ, to come from heaven. Can we say amen to that? We are eagerly waits for our Savior, the Lord Jesus Christ, to come from heaven. Last verse. He will change our weak mortal bodies and make them like His own glorious body, using that power by which He is able to bring all things under His rule. Amen. Nais kong bumasa ng quote, mga kapatid, first quote. Sabi ng propeta sa kanyang paksang In From the Time, paragraph 86, men and women, when you meet God, you're changed. When you meet God, you're changed. Kaya nga, when we see Christ, life trials will seem so small. Mababago ang ating pananaw, mababago ang ating nakikita, mababago ang ating ginugusto. So, about pa rin sa New Year. Ikukunik ko ito about sa New Year. Nagpapasimula pa lang tayo sa bagong taon. We make our New Year vows tonight. So marahil ipinangaral ito ng propeta mismo nung araw ng New Year. At sabi niya, gumagawa tayo ng mga New Year's vow, mga panata. At pagkatapos, kinaumagahan ay babalikan din natin yung ginagawa natin dati at sisirain natin yung panata natin. Ang tawag diyan ay resolution. New Year resolution. At ang sabi ng propeta, mga kapatid, ang New Year resolution ay para yan sa laman lamang. Hindi yan gawain ng Spirito. Ang kailangan daw natin, sabi ng propeta, revelation, kapahayagan, at consecration. Dalawang salita yung ginamit niya. Pag sinerge ng New Year, sabi ng prophet, what we need this New Year is consecration and revelation. And that's for spiritual matter. Yan ay para sa spirito. Sa pagpapatuloy, sabi niya, next day, to break them, but what we need to do is not a New Year vow, but
we need to come face to face with God. Alam niyo, mga kapatid, sabi ng propeta, di na po ako magkukot ng marami. You can search that. Sabi niya, sa bawat dispensation, sa bawat pagpapalit ng panahon, sa bawat henerasyon, laging merong ipinapadala ang Diyos na mensahe na dapat na panghawakan ng mga tao. Do you believe that? Every dispensation, sa bawat pagpapalit ng panahon, ang tawag pa yan ng propeta, junction of time. In every junction of time, sa bawat pagpapalit at pagtutulay ng panahon, laging merong mensahe na ipinapadala ang Diyos para tanganan ng mga tao na ito ang magiging ilaw at gabay nila. Kaya ngayong taon, mga mahal kong kapatid, meron ba tayong mensaheng dala? Mensahe na tangan mo ngayon, napakakaingatan mo, napakakahalagahan mo ngayong taon, nakasama mo ito. Meron kang kapahayagan, meron kang personal na pinangahawakan na sinabi ng Diyos sa iyo. Ito man ay talata sa Biblia, ito man ay part ng quotation ng propeta, ito man ay part ng ipinangaral dito sa iglesia, o ano man na naging inspirasyon mo sa pagtatapos ng taon, o kaya nung buong taon ng 2025, na pagpasok ngayong taon ng 2026, ay meron kang dalang salita. Not the whole Bible. Hindi mo kinakailangan bitbitin lagi ang Biblia mo. Hindi nga natin yan binabasa. Ang kailangan natin ay isang malinaw na salita, mensahe, na kinakailangan nating tanganan, mga mahal kong kapatid. Kaya ito yung challenge ko una sa inyo. Meron ba tayong mensahe ngayong taon? Meron bang nag-i-inspire sa inyo? Amen. I hope so. Pwede niyong sabihin sa inyong sarili, ito ang mensaheng tangan-tangan ko ngayong taon. Galing to sa propeta. Sinabi to ni Apostol Pablo. Sinabi to mismo ng Panginoon. Pinangaral to ni Brother Ryan. Ipinangaral to ni Brother Alex. Hinipo ka. Naging liwanag ang salitang ito, naging inspirasyon sa iyo, naging kalakasan mo, na ngayon ay daladala mo. Kinakailangan meron tayong malinaw na mensahe ngayong taon. Dahil kung wala, mga mahal kong kapatid, dala mo nga ang Biblia mo, pero pahapay ka rito at doon. Kailangan mo ng malinaw na mensahe. Andiyan ba kayo, mga kapatid? Hanapin nyo yan sa Panginoon. Hanapin nyo yan sa inyong sarili. Lord, ano po ang mensahe mo? Panginoon, nais kong magkaroon ng inspirasyon. Hanapin mo. Ako nga nung mga nakaraan, mga mahal kong kapatid, binalikan ko yung mga notebook ko dati, yung mga preaching ko, natunghayan ko yung 2017, 2019, nakita ko yung preach ko sa San Pedro, nakita ko yung preach ko sa Del Gallego, nakita ko yung preach ko sa Calamba noong 2019, na-review ko. At sa mga notes ko, pinagpapala ko ng Panginoon. Hindi ko alam kung may mga notes kayo. Kung meron pa kayong mga iniingatan ng mga notebook. So sabihin nyo, Brother Ryan, ikaw kasi pastor, kailangan mo ng notes. Kailangan nyo ring mag-notes. Nung ako po ay kabataan pa kay Pastor Gary sa San Pedro Church, lagi po akong merong notes, mga kapatid. At kung wala man akong notes, yung notes mismo ng pastor, hinihingi ko. That's me. Hindi ko naman sinasabing gayahin nyo ko. Pero isa yun sa magandang dapat nating gawin. Di ba? Maganda po ba yun o masama? Di ba? Maganda. Kaya lang mahirap gawin. Kailangan nyo ng inspirasyon para gawin yan. At mahanap nyo nawa ang inspirasyon na yan, mga kapatid. So tuloy natin yung pagbasa, di ko patapos yung huling bahagi ng quote ng prophet. Tapusin lang natin. Sabi niya, but we need to come face to face with God and have the eternal life. Be born of His Spirit. So itong ating kailangan, mga kapatid, ang ma-face to face ang Diyos. Hindi natural o literal na makikita mo yung mukha niya, kundi maranasan ng kanyang presensya. Amen.
Sabi sa Book of Samuel, ang kagandahan ng kanyang kabanalan. The beauty of His holiness. Kinakailangan nating ma-meet at makadaupang palad ang kagandahan ng kabanalan ng Diyos. Para alam natin gaano kabanal ang Panginoon. Para alam natin gaano kasarap ang may banal na buhay. Sapagkat ang isa sa kinakailangan natin ngayong taon, ng 2026, ang preparation natin, matagal lang ipinapangaral ang sanctification process. At ito ang pinakamahabang process. Bago nila tinawid ang Ilog Jordan, mga mahal kong kapatid, tumaan ang mga Hudyo sa muling paglilinis. Nag-sanctify sila. So itong kailangan natin ngayong taon, mga kapatid. Ikinakabit ko ang Exodus every year. Next year 2027, wala man mangyari, maghihintay ako. Di ba? Wala mang mangyari, hindi man dumating ang Panginoon, hindi man mag-rapture, aasa ako. So mangyari man o hindi, mapahalagahan ko ang isang bagay na nakita ko sa pag-aaral ko. Kung mali, tuturuan tayo ng Panginoon, itutuwid tayo at itatama. Pero kung magagamit ito para sa magandang bagay, not to be extreme, but to be preferred, so be it. Yung 2019 na rapture, 2012 pa, pinapangaral, tinuturo yung mga ng mga manggagawa na 2019 magra-rapture, na-adapt natin, nadala din natin sa simbahan, umasa din tayo, at nakatulong sa ilang mga kabataan. Si Brother Otchot, di ba? Yun ang kwento niya, testimony niya. Brother Jeric, na dahil sa 2019 na yun na magra-rapture, nagsumigasig. O, walang nangyari, pero asan sila ngayon? Andito sila. Hindi man natin alam kung anong mangyayari, pwede tayong umasa, pwede tayong tumingin. Ang mahalaga, mga mahal kong kapatid, nakakapit tayo sa kanyang salita. At nakadepende tayo sa ating Panginoong Diyos. So, ang word na unknown ay may mga similar na salita. Pag kinuha nyo po sa dictionary, ang pinakaunang kahulugan niyan ay not known. Hindi alam or hindi familiar. At yung mga similar na salita ay undisclosed, unrevealed. So yun ang pinakamagandang similar. Unrevealed. Unrevealed. Hindi pa naahayag. At ang isa pa ay untold at unfold. At merong example sa Google mismo, sa dictionary, sabi doon, exploration into unknown territory. Exploration into unknown territory. You can search that. So ito po kasi yung gagawin ng mga Hudyo, mga mahal kong kapatid. They will explore, they will possess the unknown territory. Hindi nila alam kung gaano karami ang mga kaaway na kanilang haharapin. Kaya nga yung mga demonyo, kilala nyo ba? Kilala nyo ba ang mga demonyo? Nakita nyo na ba? Alam ba natin yung kanyang mga pamamaraan, yung kanyang mga taktika? Nasabi ni Pablo, the wiles of the devil, gagawin niya ang lahat, ang dami niyang patibong. Nakikita nyo ba? Not clearly. Tama po ba? Hindi ka natin matukoy kung sino ang mga demonyo niyan. Kung gaano karami ang mga demonyo. They are unknown. Ang mga kaaway, hindi nila kilala. Ang bawat lupa na kanilang tatapakan, bawat kaaway, kapitan, kahari, na kanilang dadaanan, hindi nila kilala. Pero kagandahan, meron silang kilalang Diyos. Mga kapatid, hindi natin alam paano kumilos ang kaaway. Bagamat minsan, binibigyan tayo ng Panginoon ng kapahayagan ng karanasan, pero tuso ang kaaway. Ang dami niyang trap, ang dami niyang patibong. Pero kagandahan, mga mahal kong kapatid, kasama natin ang Diyos na nag-unfold,
nagre-reveal at nagpapakita sa atin ng gawa ng kaaway. Kung sa ating mga sarili, hindi natin ito makikita. Pag nakita natin ang ganda, pag nakita natin ang saya. Tama ba? Yung mga pain at patibong ng kaaway, ang ganda. Andoon yung comfort, andoon yung kagaanan ng buhay. Pero pag pinakita ng Panginoon, pag binuksan ng iyong mata, hindi pala yun ang kalooban niya. Kaya napakainam at napakahalaga po na sa paglalakbay na ito, mga mahal kong kapatid, ay kasama natin ang Panginoon. So yung unang punto, nais kong bigyang pansin, dalawa lang ito, kaya maikli lang marahil. At do binawa ng Panginoon na maging maikli lamang alas 8 yung tinitingnan ko. Alas 8 tapos tayo. 7:30 lang pala minsan nagtatapos, no? So alas 8 po yung nasa mindset ko, alas 8. Pero sana ho, mas maging maikli. Sabi sa verse 4, simulan natin sa verse 3. And they commanded the people, saying, when ye see the ark of the covenant of the Lord your God. Yan na. When ye see the ark of the covenant of the Lord your God, and the priest, the Levites bearing it, then ye shall remove from your place and go after it. So sa verse 3, napakahalaga na makita natin, mga mahal kong kapatid, na mayroong iniutos na galing sa Diyos na dapat na pahalagahan ng mga Hudyo. Bawat instruction ay napaka-critical. Tama po ba? Bawat kaliit-liitang detalye ng instruction, critical. Kaya nga yung paglapit doon sa arka, yung hipuin ng arka, hindi mo pwedeng gawin. Ang pakialaman ng arka, ang pangunahan ng arka, ang lumapit ka sa arka, hindi maaari. Tama po ba? Kasi nung may tangan ng Ark of the Covenant, ang mga pari. Ang mga pari. At doon sa arka, mga mahal kong kapatid, doon sa loob ng Ark of the Covenant, may tatlong mahalagang bagay. Sino makapagbigay ng una? Lakasan yung boses nyo kung meron kayong alam. Lakasan. Meron ba? Ha? Tatlong mahalagang ando sa arka. Yung dalawang tapyas na bato. Ang tungkod ni Aaron na namulaklak. At ang mana na hindi nasira. Lahat ng yun ay nagre-representa sa persona ng ating Panginoong Jesucristo. Buhay, kautusan at salita. Lahat ng yun ay nagre-representa sa katotohanan, kapahayagan at ng pagkakakilanlan ng identity ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, hindi natin pwedeng pakialaman ang mga lingkod ng Diyos. Hindi natin sila pwedeng pangunahan. Saan ba nakalagay ang Ark of the Covenant, mga mahal kong kapatid? Kumbaga, dito sa iglesia, meron tayong altar. Ang pinaka-altar natin nandito. At ang pinaka-Ark of the Covenant natin nandito sa inyong harapan. Tama po ba? Andito, itong pulpit na to. Sabi pa ng propeta, dito ibinubuhos ng Panginoon ang kanyang pagpapala patungo sa inyo. Kaya di po basta-basta ang altar. Mahalaga po ito, mga mahal kong kapatid. Bagamat object lang yan, pero kinakasangkapanan ng Panginoon para may padaloy niya ang kanyang biyaya at pagpapala at may patid sa inyo. So ang unang mahalagang punto dito, sa unang punto, hindi pa natin nakukuha pero meron nang ibinibigay na pag nakita natin ang Ark of the Covenant, kinakailangan meron tayong pagdistansya, pagkilala, pagrespeto, mga mahal kong kapatid, na hindi ito basta-basta, ito'y sagrado.
At ang kapahayagan ay binibigay ng Panginoon sa kanyang mga lingkod para pangunahan ang bayan. Sabi pa ng scripture, yung daan na kanilang tatahakin, yung kanilang dadaanan, ay hindi pa nila nadaanan, kaya kinakailangan ang mga tao ay nakatingin sa arka. Tama ba? Nakapalaw sila. Nakasunod sila doon sa mga pari na may dala ng arka. Kaya hindi membro ang mauuna. Sabi pa ng propeta, darating ang araw na ipipresenta ng mga pastor, ng mga manggagawa, ang kanilang mga tupa. They will present their congregation, their churches. Kaya nangunguna ang mga lingkod ng Panginoon. May malaking pananagutan sila. Sa kanila ibinibigay ang kapahayagan. Ano ba ang Ark of the Covenant sa ating panahon? According to the message. Ang Ark of the Covenant sa ating panahon, mga mahal kong kapatid, walang iba, the message of the hour. Andiyan ang presensya ng Panginoon, andiyan ang kanyang mensahe. Andiyan ang buhay. Nasabi ng propeta, ang message na ito, the message of the hour, is no other than the Lord Jesus Christ. Ipinakilala ng matalik na kaibigan ang groom sa bride. Siya ang nagtulay, mga mahal kong kapatid. Hallelujah. So, kinakailangang merong pagkilala. Tingnan yung distansya natin between you and the pulpit and the preacher. Hindi pwedeng lalapit ka dito at sasabihin mo, mali ka, Brother Ryan. Di ba? Ang mag-isip ka nga lang ng masama laban sa iyong kapatid, napakadelikado. Lalo na sa lingkod ng Diyos. Give distance. Hindi emosyon, hindi damdamin, nadidistansya ka, kundi respeto at pagkilala. Amen. Minsan kasi nagiging mababa yung tingin ng mga tao sa mga manggagawa dahil nga parang friend-friend lang, barkada lang. Sa labas, okay yan. Pero pagdala ang arka, kapag ang pinag-uusapan ay salita ng Diyos, ang pastor ay pastor, ang manggagawa ay manggagawa. Dapat alam natin paano dumistansya, mga kapatid. Pag barkada, pag nagbabasketball tayo, basketball tayo. Pero pag pinag-usapan ang kaloob, ang calling, ang pagkatawag, ang ipinapagawa ng Diyos sa kanila, sagrado po yun. Amen. Hallelujah. Verse 4. Sabi dito, yet there shall be a space between you, and it about 2,000 cubits by measure. Come not near unto it, that you may know the way by which you must go. So, huwag niyong pangunahan ang mga lingkod ng Diyos. Kung nais nating makapagpatuloy sa paglalakbay, sa paglakad sa pananampalataya, alam natin kung paano natin ilagay ang ating sarili, mga kapatid. Amen. Kinakailangan andun yung paggalang, pagkilala ng salita ng Diyos, sila ang may tangan. At ngayon, pinapangunahan tayo patungo sa pangako ng Panginoon. Sabi dito, for ye have not passed this way heretofore. So, that's unknown territory. Hindi natin alam kung ano meron ngayong 2026. Mga kapatid, hindi natin alam kung anong mangyayari sa bawat araw at bawat linggo. Pero kung nais nating makatiyak na kasama tayo hanggang doon sa dulo, kailangan nating sundan ang pattern ng Panginoon. Sundan natin ang kaniyang pamamaraan. Siya na umakyat. Sabi doon sa Episo, siya na pumanaog ay siya ring umakyat at nagkaloob ng mga kaloob sa iglesia. At ibinigay ang fivefold ministry para tayo ay dalhin sa kasakdalan, sa kakumplituhan, at para sa gawaing paglilingkod. So hindi natin alam kung anong mangyayari at kung anong nasa unahan, mga mahal kong kapatid.
Ang kailangan lang natin, nakatingin tayo sa mga lingkod ng Diyos at sa salitang dala nila. Amen. Hindi para, kumbaga, hindi para masakal tayo, hindi para mawala yung kalayaan sa atin, na papangunahan tayo sa maraming bagay. May mga church order, may mga pagtuturo at pangaral na dapat ganito, ganyan, lalong-lalo sa mga kabataan. Andyan po ang daan ng Panginoon. Yan ang daan patungo sa mga pangako ng Diyos. Amen. Kung nais nating harapin ang unahan, na bagamat hindi natin kilala, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari, may mga taong darating sa buhay natin na hindi natin kilala. May mga lugar marahil na mararating natin na hindi pa natin narating. May mga karanasan na pwedeng bumangon sa unahan na hindi natin naranasan pa. Sana nga wala na magkaroon ng matinding karamdaman dito. Pag iniisip ko yung karamdaman, minsan may mga napapanood akong iba't ibang sakit ngayon na lumilitaw na sinasabi nila, rare case, bagong sakit. Pag nai-imagine ko kung merong tatamaan sa atin, di ba mga kapatid? Pagsubok na hindi pa niya naranasan. Problemang ni minsan hindi pa niya naranasan, na hindi man lang niya naisip na mararanasan niya. Unknown. There are too many unknown sa hinaharap. Tama ba? Ipaggising mo, hindi mo alam kung sino yung pagbubungaran mo. Ang daming mamamatay tao ngayon. Ang daming scammers ngayon. Na halos nakakatakot ng magtiwala. Yung mga taong tila ba mabait, pero hindi mo kilala, suspicious. Pero itong mas malungkot, yung akala mo kilala mo na, pero hindi pa pala. Merong itinatago. Still, they are unknown sa atin. Kaya minsan may mga kapatid na pag nagbubulay ako, may nervyos kung minsan sa puso ko, Lord, wag naman nawang mangyari. Si Pai Itoy nga, pag naamuyan ko ng emperador, simba ng Merkulis, nakainom. Di ba, Brother Itoy? Sana nga 2026 na. Tulungan nawa kayo ng Panginoon, Brother Itoy. May mga kapatid na kayo lang ang nakakaalam at ang Diyos ang nakakaalam ano talaga ang pagkatao ninyo. Pwedeng kilala natin ang isa't isa sa mukha at sa pinipreview natin, sa pinapakita natin, pero deep inside, marami pa rin tayong mga hindi kilala sa isa't isa. At pwedeng bumangon yan isang araw na yung hindi mo kilala, saka mo lang makikilala. Saka malalantad ang kanyang pagkatao, ang kanyang motibo. Pero wala tayo dapat ikatakot. Pagkasama natin ng Diyos, we will face all the unknown. Amen? With confidence. Hallelujah. With strength and power. Because of Him, mga mahal kong kapatid. So, in general, isipin nyo na lahat ng pwedeng hindi nyo pa alam, hindi nyo pa naranasan, hindi nyo pa kilala ngayong taon ng 2026 before 2027. Mga bagong damdamin, emosyon, na pwede nyo kaharapin na hindi nyo pa man lamang alam, ni naranasan. You will face that. Pero pagkasama natin ng Diyos, pagkasama niyo ang Panginoon, mga mahal kong kapatid, makakapagpatuloy tayo sa paglilingkod. Mararating natin, matatakbo natin ang takbuhing nilagay ng Panginoon sa atin, gaano man karami pang pagsubok na bumangon, mga karanasan na hindi nyo pa naranasan. Sino dito ang mga nakaranas ng 2025 na pwedeng masabi niya, first time niyang naranasan ng 2025, na hindi pa niya naranasan ng 2024, 2023, ano man yan, problema, kaaway, damdamin, emosyon, mga kabataan na umibig, first time na umibig, first time nagka-boyfriend, nagka-girlfriend, itaas ang kamay. Yung mga first time na merong
naranasan ng 2025? Di ba ano yun? Isa-isahin nga natin. Yung iba nag-iisip pa lang. Maganda ba o mabuti? Di ba? Maganda. Yung iba, sa una lang maganda. Pero kung meron man darating pa ngayong taon ng 2026, mga kapatid, ang sekreto lang, dapat nakatingin tayo sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, nasa kanyang mga lingkod. Hindi nyo po yan pwedeng paghiwalayin. Wala kayong respeto sa mga pari, may respeto kayo sa Ark of the Covenant, that's wrong. Sapagkat ang salita ay nasa kamay ng mga lingkod ng Diyos. You cannot separate them. May mga taong wala ng paggalang sa lingkod ng Diyos. Pero may paggalang daw sa salita. Hindi po yan pwedeng mangyari. Kung wala na kayong galang sa iglesia, sa pastor, humanap po kayo ng ibang pastor. Hindi naman yan nangangahulugan na backslide na kayo. May nabasa ako. Sabi doon sa nabasa ko, hindi naman nangangahulugan na malis ka sa simbahan na pahama ka na. Kung pumunta ka sa ibang simbahan at napabuti yung buhay mo, then go. Pero ang Diyos naman po kasi ang naglalagay, mga mahal kong kapatid. Ang Diyos ang nakakaalam kung saan talaga tayo. Huwag lang natin siyang pangungunahan. Pag hudyo ka, hudyo ka. Pag amalikita ka, amalikita ka. Alam ng Diyos kung saan ka. Hallelujah. So tulungan nawa tayo ng ating Panginoon. Yan ang unang punto. May mga mararanasan tayo na hindi familiar sa atin. We will face the unknown with the unknown God to the unbelievers, but known God with us. Amen. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon, mga mahal kong kapatid? We will face the unknown territories, experience o ano paman, with the unknown God. With the unknown God of the unbelievers. Huwag niyo ako mamimisinterpret. O baka unknown pa rin siya sa inyo. Kayo lang po ang nakakaalam. Pero sa akin, I know my Redeemer. I know my Lord, Jesus Christ. Hallelujah. Second point, yung nasa verse 5, and Joshua said unto the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Gusto ko ulit itong maging prophetic utterance, mga kapatid. May isang pastor nagsabi sa akin, Brother Ryan, nagpupropesiya ka. Sana nga. Marami ng mga pastor ang nakapagsabi niya sa akin, the way na mag-preach, pag nag-preach, pag nakasharing ko sila, sinasabi nila, Brother Ryan, that is prophetic. At sinasabi ko naman, sana nga. So, tomorrow, the Lord will do wonders among you. Bagamat 2026 ngayon pa lang, gusto ko nang tumingin sa 2027. Sapagkat ngayong 2026, tinitingnan ko as preparation. But 2027 is my position. Sabi ko nga, sa pag-usap-usap namin, kung hindi pa mag-rapture ng 2026 sa 2027, 2028, magpaparenovate ako ng bahay. Yun yung plano ko dapat. Mag-iipon muna, wala pa tayong ipon eh. Pero may mga usap-usapan din kami na, sige, renovate na nga natin. I-renovate na natin. Kahit simple lang. Kasi yung 2028, may pangarap ako. Mission house. Naisip ko nga, umutang kaya ako kay Pastor Nestor. Gayahin ko yung strategy niya. Nanghiram si Pastor Nestor sa isang missionary, yun ang kwento niya, para makapagpagawa siya ng bahay, tapos yung hiniriman niya, hindi siya pinahiram. Binigyan siya. Ibinigay na lang sa kanya. Kaya sabi ko, gagayahin ko din siya sa kanya. Pastor, gusto ko pong magkaroon ng mission house sa amin. Pwede niyo po ba ako mapahiram ng 5 million? Bayaran ko po taon-taon 20,000. Ay, monthly, 20,000. Na-imagine ko na agad yung sagot niya sa akin eh. Pwedeng sabihin niya, rapiduhin kita dyan eh. Ganon niya, prank ka yun eh.
Yan, na-imagine ko na yung tinig niya, na-imagine ko na yung sasabihin niya. Pag sinabi ko, Pastor, paramin niyo ba ako ng 5 million, papagawa ko ng mission house. Yeah, wala namang masamang mangarap. Di ba sabi ko nga, walang masama sa pera, mga kapatid, as long as tamang panahon, tamang lugar. Saan mo ba yan dadalhin? Saan mo ba yan gagamitin? Ako po, yung taong simula nung umuwi kami dito, di ba lang ako nangarap na pagandahin yung bahay. Baka yung bahay namin, kunti-kunti lang. Pero ngayon, nung nakarang mga linggo, habang tinitingnan ko yung bahay, doon ko lang nakitang pangit yung bahay namin. Sa tagal ng panahon, nakala ko maganda. Di ba? Proud ako sa church, sa bahay. Pero may 2 weeks ago, o 3 weeks ago siguro, nakita ko yung, ang tingin ko na po sa bahay, pangit. Kasi walang bintana. Di ba nakita nyo yung dito? Sabi ko, para palang bodega yung bahay. Nakuha nyo ba ibig ko sabihin? Tapos pag may bumisita, may mga taong bagong pasyal sa bahay, ang daming pinto. Sabi ko, dormitoryo. Di ba? Apartment to. Ryan. Yeah, yan po sinasabi nila. Kala na dormitoryo, paupahan. Ang daming kwarto. So, kung loloobin ng Panginoon, sabi ko, kung hindi magra-rapture, pero sana nga mag-rapture na. Kasi pag nagpabahay kami 2028 at malaki yan, maraming may inggit, magkakasala pa kayo. At pwede nyo pang masabi, yung mga pera ng mga kongregasyon niya, yung ikapo, di ba? Marami pang matitisod. Mag-rapture na lang sana. O bigyan nyo na lang ako ng bahay. Mag-ambagan kayo. Gusto nyo ba yun? Inuwil, wala ka rin bahay pa Inuwil eh. Di ba marami sa atin ang walang bahay, mga kapatid. Nung nakaraan naman yung tinignan ko yung bahay ni Sir Roslyn, sabi ko, ang ganda. Pero ang pangit. Alam niyo kung bakit? Mali yung lugar eh. Yung bungad, nandun sa likod. Sabi naman ni Brother Ison, okay lang naman yan. Pag andong ka, kita yung harap. Pag andong ka, kita yung harap. Sabi ko, nakatagilid ka naman. Hindi mo makikita yung kagandahan. Pero pag andong ka sa gumitna ka sa ma-appreciate mo yung bahay. Pag tumingin ka sa gilid, nakadikit dito, di ba? Pero okay na rin yun. Sabi pa nga ni Pastor Don ay Airbnb. Silipin niyo yung bahay ni Sir Rosel, ang ganda na ha. May mga ilaw na. Pero habang nakikita ko yung ilaw, sabi ko, ba't ang baba? Pag binaha, abot yung tubig. Pero sabi ko, aabot pa rin sa second floor natin. Meron ng kaisipan na pag bumaha ay laging ganon, mga kapatid. Pero sabi ko nga, tinitingnan ko, itong taon ng 2026, galing po sa puso ko. That is my, sabi natin, this is my personal conviction at nararamdaman. Pwedeng mali ako, like the prophet, sabi niya, if I'm wrong, I'm wrong. Pero gusto kong sabihin sa inyo yung totoong ako. Ito yung nararamdaman ko. Maraming pwedeng mangyari ngayong 2026. This 2026, for me, is a preparation, mga kapatid. And may the Lord help us and guide us. 2027 is year of positioning. Sana nga ho. Walang masama doon. Sana matamasan nyo na ang mga pagpapala ng Panginoon at ang pangako niya, materially, physically, and higit sa lahat, spiritually, kung magra-rapture na, so be it. Kung hindi man lahat ng mga pinagpagalan niyo, sila Brother Nino, sila Ate Jane, na nagsakripisyo, maraming i-give up, yung mga may trabaho, i-give up yung trabaho, ay tamasahin nyo na, kaagad, ang mga pagpapala ng Panginoon na nakalaan sa inyo. Physically, financially, spiritually. Pero higit sa lahat, sana nga ho, dumating na ang Panginoon. Wala nang higit pa sa desire na yon na bumalik na siya. Number 1 yon sa list natin. Bagamat gusto nating magkabahay, magkasakyan, magkasawa, yung iba, makapagtapos sa pag-aaral, magkatrabaho. But the number 1 dapat sa list natin. Alam nyo ang puso nyo, alam nyo ang isip nyo, hindi nyo pwedeng itago yan sa Diyos. Sana ang number 1 na nasa puso at desire natin, Lord, bumalik ka na. Habang iniisip mo yan, kasama mong iniisip ang iba.
Panginoon, maraming mga kapatid ang may karamdaman. Maraming mga kapatid ang naghihirap. Maraming mga kapatid ang inuusig, pinipersecute, sinisiraan, pinagtatawanan. Pero sana, Panginoon, dumating ng araw na ipaghihiganti mo sila. Itataas mo sila at ipapamukha sa mga taong ito na sila ang mali. Di ba? Ang sarap nun eh. Iniisip mo yung mga kapatid mo, kay ni Brother Itoy, yung mga kapatid na nandito sa atin, nila Brother Unad, na isang araw, itataas kayo ng Diyos. Kung hindi man pagpapala pa in physical, financial, sa mundong ito, at least yung rapture, that's the best thing. Di ba? That could happen sa bawat isa atin, mga kapatid. The rapture. Ang pagbabalik na po ng ating Panginoon. Amen. Di ba? Yan yung pinaka-peak, pinaka-top na dapat nating tinitingnan. Kaya kinakailangan nating mag-sanctify, mag-prepare. 1 John, basahin natin, malimit natin itong basahin. Sa chapter 3, hallelujah. Sabi sa verse, naka-GNB pala ako. Sa KJV, sa verse 2, Sir Mary Ann, sabi diyan, Beloved, now are we the sons of God, and it does not yet appear what we shall be. That's unknown. Hindi pa natin alam kung magiging ano tayo. Kung ano yung karanasan na yan, kung ano yung kalagayan na yan. But we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. And verse 3, and every man that has this hope in Him purify it, sanctify it, same lang po yan, purify it, sanctify it himself, even as He is pure. Can we say amen, mga kapatid? Ang bawat isa na meron ng pag-asang ito ay naglilinis sa kanyang sarili, nagkaya niya na malinis. Hallelujah. Dahil ko bumasa ng isang quote, mahaba ito, kaya basahin ko na bago pa maubos yung oras ko. Sa paksa ng Propetang Shalom, 1964, ang dami nitong paragraph from 136 to 165. So, try to imagine that, napakahaba. So, bibilisan ko po yung pagbasa at siguro lalaktawan ko na po yung iba. Paragraph 136, sabi dito, Now, what about the new year that we're facing? Now, what about the new year, this year 2026 that we're facing? We could have more to say on this in between, from the darkness to the light, the introducing of the light coming between, but now we want to get right straight to the new year. All right, new year, what about it? Brings the new hope. Amen. Brings new hope. We're 1 year closer. Saan? Ano yung totoong prophet na we're 1 year closer to the coming of the Lord? Yeah, you can read that. To the coming of the Lord. 138, para makatipid tayo ng oras. Sa dulong bahagi ng 137, may maganda diyan. Sabi diyan, we don't look back, we look forward. Kaya di ba sabi ni Pablo, iniwanan niya ang mga nasa likuran, ang mga nasa nakaraan, at natutumuli siya sa unahan. Sabi niya, we don't look back, we look forward. See? Oh yes, sir. New year doesn't mean turning a new page. So sa mga nagsasabi dyan, new page na naman, mali po pala yan. Pag new page kasi, same life lang yon. Dapat new book. Di ba? New book, sabi ng prophet. Yung mga nagsasabi na panibagong page daw yan. 138, like the man one morning, I was heard it. A man got up early and went out and picked up the paper, come back and sit down, put his feet upon on the divan, put his glasses on, begin to read the paper. His wife out giving breakfast, he said, John, anything new? Sabi ng asawang babae, John, meron bang bago? Meron bang bago? Said, no, same old thing, just new people. Yeah, that's right. Murders, rape, and everything.
Somebody else done it. See? True. Not torn a new page. It's torn to the Word. May mga nababasa kasi ako, kahit yung mga youth natin, another new page. Pag nag-birthday, another page of my life. Hindi yan pala tama. Huwag nyo nang sabihin, another page ng buhay mo. Kalimutan nyo na yung dati nyong buhay. New life. At magkakaroon ka lamang ng new beginning, ng new life sa pamagitan ng salita ng Diyos. See what the Word promises for today. See what the light of the day is supposed to be. What we ought to do this year is not go back to creeds and things, go back to our old denominations. Not go back to old denominations, but turn to the Word. See what kind of a light is supposed to shine today. O church, turn to the Word. Get back to the Word. Flip the right switch. Quit punching around on electric lights. See artificial man-made. Turn to His Word and see the promise of the day. Amen. And then see what the promise is and watch for its identification. When it's vindicated, then you know whether you're in light or not. See what the promise is. Changing the pages or changing calendars doesn't change time. A lot of people say, well, the old year's gone, throw away the old December calendar now and put up the other one. A new year. That's what New Year's meant to them. To me, I want to see what is promised for the day. I want to know what the light of the hour is so I can know how to walk in it. I want to know where I'm living, what age I'm in, how far up the road I am. Sabi ni Brother Branham, sa New Year ang tinitingnan niya ay ang kanyang sarili. Nag-iimbentaryo siya, gaano na ba siya kalayo sa nilalakbay niya. Di ba? As Paul said, I could stand quoting again, forgetting those things that are in the past. Now I press towards the mark, the high calling, to the complete identification when all time will fade out into eternity when Jesus comes. Do as David did, put your future into His hands. Don't look to anything else. David said, my time is in His hands. You notice here in the Psalms where we read it in 62, my time is in His hand. He is my rock. What is He? He is revealed to me. He is the revealed truths. My time is in His hands. Amen. Oh my, there you are. My time belongs to Him. I am His. I'm in His hands because He holds the time. I don't know what the future holds, but I know He holds the future. Facing the unknown with the known God. Tama po ba? Hindi ko pa alam kung anong nasa unahan, kung anong nasa hinaharap. Pero kilala ko ang may hawak ng bukas. I know the one who holds the future. My time is in His hand. Kaya huwag tayong magmadali. Actually, sabi ng propeta, nagmamadali kasi tayo lagi. Sabi niya, see, He who holds the future holds me. So why should I think about setting for this, that, the other for a new year? So bakit ko gagawin ang mga bagay-bagay na ito, isisit up ang mga bagay-bagay na ito, alam ko kung sino ang may hawak ng buhay ko, ang may hawak ng oras ko, ang may hawak ng bukas ko. Amen. That's the known God. If you have the known God, you can face the unknown tomorrow. Wala kayo dapat ikatakot, mga kapatid. Kung mayroong takot sa inyong puso, pag-aalala, pangamba, pag-alinlangan, load lang kayo. Pakumbaba kayo. Lapit kayo sa Panginoon at nasa inyong higit nyo siyang makilala. Marami kayong problema, marami kayong pagsubok na pinagdaraanan. Tila ba kay bigat, tila ba kay hirap magpatuloy bilang Kristiyano? Sa ministry, sa paglilingkod, napakahirap magpabalik-balik ng Miyerkules at Linggo. Kneel down. Mag-pray ka.
Magbasa ka, makinig ka, mag-review ka. Kausapin mong Panginoon. At isa sa i-desire mo, Lord, I want to know you more. Hallelujah. Sabi diyan, my time is in His hands. So, 10 minutes na lang. Nakailang paragraph na tayo. Hanggang 165. So, lalaktawan ko na po yung iba. Tapusin lang natin yan. Sabi diyan, but He knows God had the future. I don't know what the future is. Pakitaas na po. None of us do. Walang nakakaalam ni isa sa atin. But we know He. But we know He. The unknown to the unbelievers. But we know Him. We know Him. Him. He that holds the future. Patience. Patience. Yan ang kailangan niyo. Patience. Patience. Huwag magmadali, huwag magmakupat, anuman. Just be patient. Talon na po tayo sa paragraph. Ano pa ako ng magandang bahagi ng ano natin, mga quotes pa. Hanggang 48 tayo, 148 tayo, Sir Merian. Many men go out in patience, but believing that time is near. You try to do something within yourself. Wait upon the Lord. Patience is virtue. It's virtue. They that wait upon the Lord shall renew their strengths. Not they that try to get ahead of the Lord. So ibalik natin sa Joshua. Huwag kayong lalapit at huwag niyong pangungunahan ng arka. Dapat nakasunod lang kayo. Just be patient following the Lord and His men. The prophet of the age into the fivefold ministry, wag niyo silang pangungunahan. Kung meron kayong gustong maranasan sa iglesia, kung may nakikita kayong mga kakulangan, just pray for them. Hallelujah. Tulungan niyo sila, palakasin niyo sila, ipag-pray niyo sila. Wag nating pangunahan ng Panginoon, just be patient. Sabi diyan, not they that try to get ahead of the Lord, they that try to tell the Lord. Hindi yung iba na gustong pangunahan ng Panginoon, sabihin ganito, Lord, I know you want me to do this in glory to God. Don't do that. Huwag mong sabihin, Panginoon, alam ko itong gusto mo sa akin. Mag-asawa na ako. Lord, alam mo itong gusto mo sa akin. Magkaroon na ako ng bahay. Hindi yan ang gusto ng Diyos sa iyo. Ang gusto ng Diyos, pagpakabanal ka. Unahin mo siya. At bahala siya sa pangangailangan mo. Sabi ni Brother Branham, huwag niyong gagawin na pangunahan ng Panginoon at sasabihan niyo ang Panginoon, Lord, ganito ang gusto ko, ganito ang gusto ko. Huwag niyong gagawin yan. Kung ano yung gusto niya, yun ang gusto mo. And God will bless you. Sabi diyan, the Bible said, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Sino sa atin dito gustong lumakas, mga kapatid? Just be patiently waiting for the Lord. God took thousands of years to fulfill His promise of a coming Savior. But remember, He knowed it all the time when it was coming. So alam niya kung kailan siya babalik. Paragraph 165 na tayo. Last paragraph na. 165. Magtatapos tayo dito. Review na lang yan, mga kapatid. Basahin nyo na lang po sa inyong mga bahay. 165, sabi dyan, hanggang dyan. Sabi dyan, the new year, this year, 2036, I don't know what it holds, but I know He holds it. That's the hopes of new year I have. If He comes, Amen. If He comes, that's my hope. That's my longing. That's my personal conviction, mga kapatid. Kung bubuksan ng Diyos ang puso ko at papakita sa inyo, yan ang nilalaman ng puso ko. Mas gusto kong bumalik na siya. Amen. Nakasama kayong lahat. That's the hopes of new year I have. If He comes, Amen. If He does not come, I will still be working. If He spares me,
kung ako'y mabubuhay pa, kung hindi pa ako mamamatay, maglilingkod pa rin ako, magtatrabaho pa rin ako. I just trust the future to Him. I don't know what it is. I just trust it to Him. Facing the unknown with the unknown God of the unbelievers, but known to us. We will face tomorrow, this year, with confidence and hope because of Him. God bless you, my beloved brothers and sisters. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon, palakpakan natin siya. So, 7:55, 5 minutes before 8. Salamat po sa inyong patience. Thank you, Lord. Alam nyo, kung merong higit na nagtitiis, ang Panginoon. Sabi ng James chapter 5 verse 7, He is patiently, di ba? Matagal lang nagtitiis ang Panginoon sa atin. Kagaya po na nabanggit ko nung Sunday, 40 years nagtiis ang Panginoon sa bayan ng Hudyo. Pero sa atin, 2,000 years na sa Gentiles. Pero sa inyo, sa atin, individually, gaano tayo katagal sa pananampalataya, it takes years, may mga baguhan, may 1 year, may 2 years, 3 years, 5 years, may 10 years, but still God is patient to all of us. Kung wala pong patience ang Panginoon sa atin, saan kaya tayo ngayon? Lord, salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po, dakilang Diyos. Hallelujah. Mawit nga tayo ng isang awit bago tayo mag-closing prayer, mga kapatid. Yung just a closer walk with thee. Yung verse lang at isang chorus, then we will close. Itong kailangan natin, lumakad na kasama ang Panginoon, mas lalong mapalapit sa Kanya. So, itama mo ate ha. I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I will be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Sino dito nakakakilala sa Panginoon? Amen. Sino dito kasama ang Panginoon? Amen. Amen. Hallelujah. Bagamat marami tayong kakulangan, kahinaan, pero malakas tayo. Iniingatan tayo. Sabi niya, Jesus, keep me from all wrong. Gaano karami ang mali sa buhay natin. Pero God still keeping us. He is patiently waiting, mga kapatid, na lumago kayo, maging banal kayo, mag-manifest ang kabanalan sa bawat isa atin. Let us sing this song. Tulungan niyo ko. I am weak, but thou art strong. Amen. Jesus, keep me from all. Sa mga pagkakamali natin, iniingatan pa rin tayo ng Diyos. I'll be satisfied as long as I walk. Yes, Lord, let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Amen, Lord. Grant it, Jesus, is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Just a closer walk with thee. Oh, just a closer walk with
Yes, Lord. Pahintulutan niyo ang bawat isa amin na patuloy na lumakad. Nakasama ka sa lakbaying ito, Panginoon. Sapagkat Ikaw ang aming kalakasan, Lord. Ikaw ang aming gabay. Hallelujah. Ikaw ang kailangan ng bawat isa amin. Let it be. For the last time, just a closer walk with Thee. Amen, Lord. Oh, just a closer walk with Thee. Amen, Lord. Oh, grant in Jesus is my... Ito ang ating panalangin. Lord, itong aming dalangin, itong aming pamanhik, Panginoon. Lay walking close to Thee. Amen, Lord. Let it be, dear Lord. Let it be, let it be. Mangyari nawa. Let it be, dear Lord. Let it be. Can we say, let it be, Lord. Let it be, Lord. Sa Tagalog, Brother Jeff, ano yon? Mangyari nawa, Panginoon. Ang alin? Na patuloy natin siyang makasama sa paglalakbay. Huwag tayong lalayo sa Kanya. At huwag din nawang malayo ang Diyos sa atin. Pero alam niyo mga kapatid, may pangako siya. Sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you until the very end of time. Hindi niya daw tayo iiwan, hindi niya daw tayo pababayaan. Hallelujah. Tayo manalangin, pasalamatan natin siya. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa mga paalaala muli ngayong gabi. Salamat po sa mga pagtuturo sa amin at paghimok sa amin. At pagpapakita, pagpapaaninaw sa pamamagitan ng karunungan at kapahayagan ng iyong mga salita na dinadala mo sa amin. Na ipinapahayag mo, Panginoong Diyos, kung anong mahalaga. Salamat, meron kang mga pangako at napangahawakan namin ito. Meron kang mga salita, mensahe, Lord, na ipinagkakaloob sa bawat isa amin upang aming matanganan, na nagbibigay sa amin ng inspirasyon, ng lakas, ng katibayan, ng paninindigan, Panginoong Diyos, upang makapagpatuloy sa takbuhin ito sa paglilingkod sa pananampalataya. Tunay, Lord, maraming pagkakataon na nalulugmo kami, nanghihina kami, nawawalan ng pag-asa. Napakaraming samut-saring kalungkutan at dusat hirap ang aming nararanasan sa pamilya, sa mga trabaho, sa mga pag-aaral, sa individual na kalagayan, Panginoong Diyos, sa mga kakulangan at kahinaan, mga pangangailangan. Napakaraming pwedeng maglugmok sa amin at pwede pang dumating ang marami pang bagay sa unahan na gaya ng aming pinakinggan sa gabing ito, na pwede ngayong taong 2026, Lord, ay may mga bagay na haharapin kami na hindi pa namin naranasan. Pero salamat, tiniyak mo sa amin na andiyan ka, nakasama namin. Ang makilala ka, Panginoong Diyos, ang maglingkod sa iyo, hawi pa ng isang awit, it is the highest calling, Lord. Ito ang pinakamataas na pagkatawag na pwedeng maranasan ng isang tao. And we thank you, Lord, for this great privileges, Lord God, na binigay mo sa bawat isa amin. Hallelujah, na ikaw ay aming makilala at mapaglingkuran. Dalangin ko po na higit ka pang makilala ng bawat isa amin. Makita, hallelujah, at ma-identify, ma-recognize ang iyong sakdal na kalooban sa bawat isa amin. At magawa namin itong maigalang, Panginoong Diyos, ang iyong mga salita, ang mensahe mo sa aming panahon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa. Patuloy niyo po kaming gabayan at pangunahan. Dalhin kami sa isang kalagayan na nais mo, na dati pa ay nakita mo na sa bawat isa amin. Isang kalagayan na nakahanda, hallelujah, sa nalalapit na kaganapan ng iyong muling pagbabalik, pagpapakita at paghahari sa ibabaw ng lupa. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Sa lahat ng mga kapatid ko na may pangangailangan, ikaw na pong bahala, Panginoong Diyos. Kung para ito sa kaluwalhatian ng iyong pangalan at kapurihan, lahat ng kanilang pangangailangan ay magawa mong ipagkaloob, dakilang Diyos. Maraming salamat po. We bring back to you all the glory and honor and praise. And we ask all these things in prayer in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ.
Everybody says Amen. Amen, Amen, and Amen. Minsan pa natin palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid.